Hello guys! Welcome to Andrea Judge TV. Good afternoon sa inyo. So, ngayon, ako muna yung gagawa ng sit-down vlog or video kasi currently si Judge masama pa rin yung pakiramdam niya. And ayun, he's resting for today. And actually, pumasok pa nga siya kahapon or kagabi. But hindi pa rin okay yung pakiramdam niya hanggang ngayon. So, ayun. Kaya ngayon, ako muna yung gagawa ng video. And hopefully, magustuhan niyo yung video na gagawin ko. And speaking of sakit and also yung news na currently trending ngayon na it's about yung lead actress ng Meteor Garden. Kung batang 90s kayo, naabutan nyo to. Ito yung isa sa mga paborito nating palabas nung panahon na yon, which is yung Meteor Garden. Yun, nakakalungkot, si Sanchai, yung lead actress niya, namatay siya due to pneumonia, due to flu. So, given that fact, kung paano namatay si Sanchai, actually, nagulat talaga ako kasi bata pa siya, di ba? 48 years old lang siya. And yung cause of death niya is pneumonia. So, yun, I just wanted to make this video to share to everybody kung gaano ba ka-deadly itong pneumonia. And kahit bata ka or hindi ka pa ganun ka high risk, pwede kang mamatay sa pneumonia. I will share some information sa inyo as a healthcare worker. If meron akong nakalimutan or gusto kayo ding i-share, please leave a comment para sa ating mga viewers na wala sa healthcare field. So, ayun. So, umpisahan natin. First, ano nga ba yung pneumonia? Yun yung infection sa lungs natin caused by it's either a virus, a bacteria, or a fungi. Ano bang nangyayari sa lungs kapag may pneumonia? So, yung lungs natin, meron siyang maliliit na pockets of air. They call it alveoli. Ito, yan. Yung alveoli na yan, dyan nangyayari yung pag-exchange ng oxygen tsaka carbon dioxide. So, yan yung pag huminga ka, you will inhale oxygen and then pag exhale mo, ilalabas mo yung carbon dioxide. So, yung exchange ng oxygen tsaka carbon dioxide, doon nangyayari sa alveoli. And kapag may pneumonia ka, yung alveoli na yon nagkakaroon ng infection. So, ano nangyayari? Pag meron infection due to virus, bacteria, or fungi, pwedeng mag-develop ng fluid dun sa air sacs na yon. And yun yung nagkakos ng paghirap ng paghinga, or kapag malala na, syempre mababawasan yung exchange ng oxygen tsaka carbon dioxide. And yung oxygen na yun, di ba, kailangan natin yun sa buong katawan natin para mag-function ng properly. So, kapag limited yun dahil sa tubig o kaya sa nana or pus, then it's not enough. Kunyari, sa puso mo, sa lungs, sa puso mo, sa kidneys mo, sa brain mo, sa liver mo, sa major organs ng katawan mo, pag hindi enough yung oxygen, pwedeng magkaroon ng organ failure. And yun yung usually deadly kapag naapektuhan na yung mga major organs mo sa katawan dahil wala ng oxygen. Yun yung nagkakos ng death due to pneumonia. Ano nga ba yung mga risk factors para magkaroon ka nitong pneumonia? Usually, ang most common
na mga tao na nagkakaroon ng pneumonia is yung mga older adults, mga 65 years old and above, mga bata, usually mga 2 years old and below yung mga babies, common siya nagkakaroon ng pneumonia. Usually because hindi pa fully developed yung immune system ng mga bata. So, sila yung at risk. Syempre, pag matanda ka din, yung immune system mo mas mababa. Sino pa yung mga at risk sa ganitong sakit or to get a pneumonia? Yung mga taong may medical conditions like diabetes, heart disease, yung may chronic lung disease, at risk sila, yung may liver disease, kidney disease, lahat ng yun, malaki yung chances nila na magkaroon ng pneumonia dahil mababa yung immune system nila. Meron din yung mga taong nagtitake ng immunosuppressants, yung mga may sakit sa may cancer, yung nagtitake ng chemotherapy drugs, yung mga ganon, mga autoimmune disease, they are at higher risk of getting pneumonia. So, ayun. And also, syempre, pag nagkasakit ka or nagkaroon ka ng viral infection, at risk ka magkaroon ng pneumonia. And actually, ang flu is one of the leading cause ng pneumonia, especially sa mga older adults and sa mga bata dito sa US. And yun din yung number 1 cause ng hospitalization dito sa US. And marami talagang namamatay guys sa pneumonia. So, very serious to. So, once you feel na you're not getting better after getting a flu, please consult your doctor kasi it may lead to pneumonia and eventually it can lead to death. Since alam na natin kung ano yung nagkakos ng pneumonia, specifically bacteria, virus, tsaka fungi, yung most common na sa mga viruses from influenza, COVID, nagkakos yan ng pneumonia, RSV. RSV is para sa mga bata. So, common yun. Those viral infections can lead to pneumonia. Yung bacterial pneumonia naman na tinatawag, yung most common is yung tinatawag na pneumococcal pneumonia. It is caused by a bacteria caused by Streptococcus pneumoniae. Yung Streptococcus pneumoniae yan, usually, nasaan natin yan, upper respiratory tract. Yan yung mga bacteria na nandyan sa atin. So, kapag nagkaroon ka ng flu, mababa yung immune system mo, pwedeng mag-lead yun to bacterial infection. So, si Streptococcus pneumonia, yung nandyan nasa lalamunan mo, pwede yun bumaba sa lungs mo and it will cause you bacterial infection. Virus to bacteria, so pwede yun yung tinatawag na bacterial superinfection. From virus, nagiging bacterial infection siya. So yun. And fungi, nakukuha siya sa mga contaminated soil or mga bird droppings or mga poop ng bird na may fungi, yun, pwedeng maging fungal infection din yun sa lungs mo. Since alam na natin kung ano nagkakos ng infection, ano ba yung mga symptoms na makikita mo or mararamdaman mo kapag may pneumonia ka? Usually, nag-start yan sa upper respiratory tract infection. So, may runny nose ka, makati yung lalamunan mo, ubo ka ng ubo, may plema ka, nahihirapan ka huminga, masakit yung dibdib mo, may nasal congestion ka, yun yung usually start ng symptoms. May mga symptoms na mild lang and meron talagang severe. Depende yun sa current condition mo or health condition mo. Mga symptoms na yun, pag lumabas na, pwedeng may fever, especially fever, chills,
masakit yung katawan mo, yung tinatawag sa atin na trangkaso, yan, pwedeng mag-lead yan to pneumonia. So, hindi ibig sabihin na kapag meron ka ng mga symptoms sa yun, ay, may pneumonia na ako. Magiging pneumonia lang siya kapag yung infection bumaba na sa lungs nyo. Ang infection transmission nito is through droplet. So, may umubo, may symptoms ka na, ubo, nag-sneeze ka, yung droplet na yon pag na-inhale yan ng tao na nakaharap mo or nasa paligid mo, pwede silang magkaroon ng infection na yon. And eventually, yung infection na yon, they can go to their lungs and became an infection and became a pneumonia. So, yun guys. So, very important na alam mo kung paano natatransmit yung sakit na yon para ma-prevent natin yung pagkalat. So, since alam mo na yung symptoms, para ma-confirm ng doktor kung may pneumonia ka nga, marami silang gagawin na test. Pero most commonly, syempre, i-assess ka muna nila. Tatanungin nila kung meron ka bang family member na may sakit or anong trabaho mo. Kasi importante na malaman nila kung saan mo nakuha yung infection na yun. Kasi dun magre-rely yung treatment na ibibigay nila sa'yo. So, ano pa yung titignan ng doktor sa'yo? Pwedeng pakikinggan nila yung lungs mo. Titignan nila kapag may kakaibang lung sounds. Usually, parang tinatawag nilang bubbling, parang may nagbabubble pag humihinga ka. Yun yung isa sa mga signs na may pneumonia ka. So, further test, yun, mag-order na yan sila ng pwedeng labs. Titignan nila kung yung infection medyo kumakalat na sa katawan mo, yung WBC mo mataas na, chest x-ray. Chest x-ray, usually tinitingnan nila kung anong specific area ng lungs yung affected, kung anong spot ng area yon. And syempre, mostly kasi kapag malala yung symptoms mo, you will end up being hospitalized or mapupunta ka sa hospital. And usually sa hospital, they will give you more tests. Sometimes, pwede kang i-CT scan para mas makita nila closer look dun sa lungs mo kung anong specifically yung damage dun sa lungs mo. And also, syempre, kung bacterial infection yung cause ng pneumonia mo, kailangan nilang i-test yung sputum mo para malaman kung anong type ng bacteria yung nag-cause ng pneumonia. And doon magre-rely yung treatment nila. So, yun. There are other tests dun sa mga malalang cases ng pneumonia. Pero yun lang yung mga usually basic na ginagawa nila na diagnostic tests. So, next is treatment. So, once na alam nila kung ano yung nag-cause ng pneumonia mo, kung bacterial infection siya at na-test na nila kung anong kita na nila kung anong type of bacteria, ang doctor mo, magpa-prescribe sila ng antibiotics sa'yo. Very important, guys, to remember to complete yung pag-take ng antibiotic treatment nyo, no? So, pag sabi ng doktor, inumin mo to for 7 days, complete your antibiotics for 7 days. Kasi this will help your body in the future infection ng same bacteria na yon para hindi mag-resist yung katawan mo. So, kahit na maging okay na pakiramdam mo after taking 3 to 4 days of antibiotics, finish it. This will help you in future infection. And ano pa, pag viral infection naman, usually hindi naman nagbibigay ng antiviral medications yung mga doktor, pero sometimes they do, pero mostly ang mga viral infection hindi sila nagbibigay ng medications. Usually management of symptoms lang. So kung may lagnat ka, you can take fever reducer medications like Tylenol, NSAIDs, yun. So kapag
masakit yung lalamunan mo, makati yung lalamunan mo, ubo ka ng ubo, you can take warm water, drink a lot of water. Kung congested ka, kung pakiramdam mo maraming plema, inom ka lang ng tubig, maraming tubig kasi it will loosen your mucus and eventually maka-cough out mo yung mga mucus na yon. And usually don't take yung mga cough suppressant kasi yung coughing is your body's defense mechanism pagdating sa mga infection. So kapag sinuppress mo or pinigil mo yung sarili mo kakaubo, yung infection na yon, it might stay in your lungs, in your throat, and eventually mas tatagal lalo yung sakit mo. So refrain from taking yung mga cough suppressants na yon. And syempre, eat healthy food, eat healthy diet para makatulong sa pagpalakas ng resistensya nyo. So, yun. Syempre, vitamin C, I always tell si Judge and yung mga bata na mag-take ng vitamins para lumakas yung immune system and eventually makarecover yung body mo. And kapag fungi naman, yung nag-cause ng pneumonia, may antifungal medication na ibibigay yung doktor. So usually yung recovery ng pneumonia medyo matagal, no? Minsan it will take you weeks to months to fully recover. So ayun, kaya very, very important na agapan kapag may nararamdaman ka na or kapag lumalala na yung nararamdaman mo. So usually, kasi 'di ba yung symptoms 3 to 5 days, 3 days after getting the infection, usually nandyan yung peak ng symptoms, nilalagnat ka, ubo ka ng ubo, yun. And those peak of symptoms, dun ka contagious. So usually we suggest not to go out or take rest kasi yun yung pinaka-importante. Magpahinga ka and let your body recover from the infection. So yun yung pinaka-importante. And yun nga, if you need to go outside, kailangan mo talagang lumabas kahit nga masama pakiramdam mo, wear ka na lang ng mask para din ma-prevent yung spread ng infection sa ibang tao. Kasi umalay mo yung makakasalubong mo, meron palang pre-existing condition, may medical condition siya or mababa yung immune system niya. Eventually, kapag na-inhale niya yung infection na ilabas mo, they will eventually get the sickness and pwede siyang magkaroon ng pneumonia and yun nga, it may lead to death. So, yun yung pinaka-importante, guys. To prevent infection, kapag may sakit ka, rest. And if hindi ka if kailangan ka lumabas, try to limit yung contact sa ibang tao, wear mask, and syempre hand wash, guys. That's the very important to stop or prevent the spread of infection, especially dito sa loob ng bahay. Always do hand wash or mag-sanitizer ka alcohol to prevent yung spread ng infection. And ayun, guys, no, so usually para ma-prevent yung pneumonia, merong binibigay na vaccine. However, yung mga vaccines na to, hindi siya 100% na nagpe-prevent ng pneumonia or ng flu. Usually, di ba, yung flu is the number one cause ng pneumonia. Yung flu, meron tayo every year or every season na binibigay na flu vaccine. So, importante na, yes, good na parati tayong nagpo-flu vaccine kasi it will lessen the symptoms and bababa din yung chances na magkaroon ka ng pneumonia. Pero it's totally dependent kung ano yung current or overall health condition mo. And also, syempre, meron ding pneumonia vaccine. Usually, yung pneumonia vaccine,
once a year lang to binibigay. Usually, binibigay to sa mga high-risk people like yung mga matatanda, 65 years old and above, and yung mga high-risk patients, mga weak immune system, weak yung immune system, they usually get this pneumococcal vaccine. So reach out to your doctor, guys, to see if you can get those vaccines as well para ma-prevent yung pneumonia. So, ayun. Hopefully, nakatulong yung mga sinabi ko, no? Para sa mga tao na hindi familiar sa sakit na to. And, ayun, reminder din sa ating mga, kagaya nating mga healthcare worker na since tayo yung mga exposed sa ganitong sakit, make sure to do our best or do our due diligence to prevent infection dun sa mga vulnerable na tao na tinutulungan natin or nakakausap natin. So, ayun. Yun lang, guys. I wanted to share those information. And, ayun. Nakakalungkot yung nangyari kay Sanchay. But, let this, yung nangyari sa kanya, maging eye-opener din sa lahat about this disease. And, ayun. So, yun lang. Hopefully, I was able to share some information sa inyo. And please share if you're able to learn something and spread the information to other people. So, ayun. Thank you so much, guys, for watching. We always appreciate you guys na nanonood sa aming channel, Andrea Jedge TV. Kami in behalf of Jedge and me, we really appreciate you. Thank you so much for your support sa aming channel. Please continue supporting by subscribing to our channel. Leave a comment. Please like our video. Yan, patuloy pa rin talaga kaming gagawa ng mga videos like this, mga nursing videos, healthcare videos, mga Buhay America vlogs namin, sharing our lives here in America. And also, mga travel vlogs kapag nagja-travel kami. And we want to share also yung ganda ng US sa inyo. So, ayun, guys. Thank you again for watching. Mabuhay kayo. God bless. Take care.